Ang pelikula ay nagsisimula sa pag-uwi ni Liza matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. Tinatawag niya ang kanyang anak na si Jude at hinahanap siya sa buong bahay. Ngunit ang makikita lang niya ay ang kanyang sapatos na maayos na nakalagay sa pasilyo. Bigla na lang, sumulpot si Jude sa likuran niya at sinindak siya ng husto. Nagbiruan si Liza at sinabihan siyang huwag nang ulitin yun. Makalipas ang ilang sandali, tumawag ang kanyang asawang si Sean at sinabing mauuwi siya ng huli dahil sa trabaho. Nang gabing yun, pinatulog ni Liza si Jude at natulog na rin siya. Ngunit nagising siya dahil sa mga kakaibang ingay sa bahay. Bumangon siya para tingnan ang kanyang anak, ngunit nakita niyang wala ito sa kanyang kama. Akala niya ay naglalaro na naman si Jude ng biro, kaya bumaba siya at nakita itong nagtatago sa kusina. Biglang sumalakay ang isang nakamaskarang magnanakaw mula sa likuran niya. Kahit na lumaban siya ng matapang, sinaktan siya ng kasabwat nito sa ulo at nawalan siya ng malay. Tumakas ang mga magnanakaw, at iniwan sina Liza at Jude na walang magawa. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena ng pelikula sa ilang linggo makalipas ang pangyayari, at makikita na pareho silang traumatized mula sa atake. Lumalabas na hindi na nagsalita si Jude mula nang mangyari yun at komunikasyon na lang niya ay ang pagsusulat sa isang notepad. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang therapist, ngunit ayaw pa rin niyang magkwento. Samantala, si Liza, na nagkaroon ng pinsala sa ulo, ay madalas na sumasakit ang ulo at nagkakaroon ng bangungot tungkol sa atake tuwing gabi. Hinikayat siya ng doktor na magtrabaho para sa kanyang paggaling, na maaari ring makatulong kay Jude na bumuti. Nagustuhan ni Sean ang ideya at hinikayat niya si Liza na magkwento tungkol sa insidente. Gayunpaman, nagalit siya at ayaw niyang pag-usapan ng tungkol dito. Dahil dito, iminungkahi ni Sean na magbakasyon muna sila at lumayo sa lungsod sa sandaling panahon. Sa susunod na eksena, ang pamilya ay lumipat sa isang magandang at malayong guest house sa kanayunan. Matapos magayos, naglakad sila sa kalapit na kagubatan at natagpuan nila ang magandang mansyon ng estate. Lumalabas na matagal na itong sarado para sa renovasayon. Samantala, narinig ni Jude ang isang tinig na tumatawag sa kanya at sinundan niya ito. Naglakad siya sa kagubatan at natagpuan niya ang isang lumang porcelain doll na nakabaon sa lupa. Bumalik sa mansyon, napansin ni Liza at Sean na nawawala ang kanilang anak at nagsimulang mag-alala. Ngunit sa sandaling yun, dumating si Jude na may hawak na nakakatakot na doll, na tinatawag niyang Brahms. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang pamilya sa guest house kasama si Brahms, at tinulungan ni Liza na linisin ito. Natagpuan niya ang isang lumang gusot na tala sa bulsa nito, na may listahan ng mga patakaran tulad ng walang bisita, pagbabasa ng kwento bago matulog, pagpapatugtog ng musika, at, higit sa lahat, huwag iiwan ang doll na mag-isa. Nang gabing yun, nabigla si Liza nang makita niyang umikot ang ulo ni Brahms at tumingin mismo sa kanya sa salamin. Gayunpaman, nang tumingin siya pabalik, nakita niya ito sa parehong posisyon tulad ng dati. Kinabukasan, nagising si Liza sa pagtugtog ni Jude ng piano para kay Brahms habang ito ay nakaupo sa malapit. Napansin niya na ang doll ay nakasuot na ng malinis na damit. Pinuri ni Liza ang kanyang anak sa pagbibihis kay Brahms ng maayos. Ngunit sinabi ng bata na hindi niya ito ginawa. Pagkatapos niyang umalis, ang camera ay bumalik kay Brahms, na misteryosong umikot ang ulo patungo sa bata. Mamaya, habang nag-aalmusal, sinama ni Liza si Jude at ang kanyang bagong kaibigan para maglakad sa kagubatan ayon sa kanyang kahilingan. Doon, narinig muli ng bata ang tinig, na nagtungo sa kanya sa isang lumang kabaong na nakabaon sa lupa na may ilang damit ni Brahms sa loob. Habang hinahanap siya ni Liza, nabigla sila sa isang malaking aso na nagngangalang Oz na tumahol sa kanila. Pagkatapos, dumating si Joseph, ang may-ari nito at tagapangalaga ng lugar, at nagpakilala. Tila natakot siya nang makita si Jude na may hawak na Brahms, at patuloy na umungol si Oz sa doll sa anumang kadahilanan. Nang gabing yun, kinausap ni Liza si Sean at binanggit kung gaano kalaki ang atensyon na ibinibigay ng kanilang anak kay Brahms. Ipinakita rin niya kung paano inilibing ang mga damit ng doll sa isang kabaong sa kagubatan. Gayunpaman, sinabi ni Sean na huwag masyadong mahigpit sa kanilang anak dahil tila masaya ito matapos ang mahabang panahon. Pagkatapos, narinig nila si Jude na nakikipag-usap kay Brahms sa loob ng kanyang silid. Nasabik sila nang marinig na nagsalita muli ang kanilang anak, ngunit tumigil ito nang pumasok sila sa silid. Tinanong ng mga magulang kung nakikipag-usap siya kay Brahms, at isinulat ni Jude ang oo sa kanyang notepad. Nang tanungin kung ano ang kanilang pinag-uusapan, isinulat niya na pinag-uusapan nila ang tungkol sa aso kanina at kung paano hindi siya nagustuhan ni Brahms. Sa kabila ng hindi pangkaraniwang sitwasyon, hindi masyadong inisip ng mga magulang ito at ipinagpalagay na ito ay isang bata na naglalaro lamang. Nang gabing yun, nagkaroon si Liza ng bangungot na inatake siya muli sa kanyang tahanan at nakita pa niya si Jude na nakasuot ng maskara ng mukha ng isang doll. Kinabukasan, ibinigay ni Jude sa kanyang mga magulang ang isang listahan ng mga patakaran para kay Brahms. Kabilang dito ang hindi pagpapasok ng bisita, palaging panatilihing malinis si Brahms, kasama siya sa mga pagkain ng pamilya, huwag iiwan siyang mag-isa, at iba pa. Gayunpaman, hindi nila ito masyadong pinansin, na naniniwala na ito ay isang bata na naglalaro lamang. Mamaya, natagpuan ni Liza ang paboritong teddy bear ni Jude na pinunit-punit. Nang tanungin niya ito, isinulat ni Jude sa kanyang notepad na si Brahms ang gumawa nito. Patuloy niyang sinisisi ang doll,
kaya inutusan niya itong manatili sa kanyang silid ng walang Brahms hanggang handa na siyang humingi ng tawad. Pagkatapos, natakot si Liza sa doll nang marinig niya ang telebisyon na bumukas ng walang tao sa silid maliban sa kanya. Gayunpaman, ipinagpalagay niya na si Jude ang naglaro sa kanya, ngunit isinulat niya na hindi siya umalis sa silid. Sandali lamang, bumalik siya sa kusina, ngunit nakita niyang wala si Brahms sa kanyang lugar. Bigla niyang narinig si Jude na tumatakbo patungo sa kanyang silid at sinundan niya ito. Galit na galit siya nang makita niyang nakalak ang pinto mula sa loob. Sa sandaling yon, lumingon si Liza at nakita si Jude na nakatayo mismo sa likuran niya na may hawak na baso ng tubig. Lalo siyang kinabahan nang makita niyang hindi nakalak ang pinto, at nakaupo si Brahms sa loob ng silid. Gayunpaman, nahirapan siyang magtiwala sa kanyang sariling isip at hindi sigurado kung totoo ang kanyang nakita o kung naghahalusinate lang siya. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na dinadala ni Jude si Brahms saan man siya magpunta. Nag-aalala ang kanyang mga magulang at kinontak nila ang therapist para iulat ang mga bagong pangyayari. Gayunpaman, sinabi ng therapist na huwag silang masyadong mag-alala at tiniyak na maaaring mabuti para kay Jude na magkaroon siya ng Brahms para makapag-adjust. Sinabi rin niya na ang doll ay talagang tumutulong kay Jude na malampasan ang kanyang trauma at hiniling na hayaan siyang panatilihin ito. Pagkatapos, ipinadala ng doktor ang mga link sa mga artikulo tungkol sa mga laruan bilang therapeutic tools. Isang araw, nag-search si Liza sa internet para matuto pa tungkol sa mga antique doll tulad ni Brahms. Natuklasan niya na ang bawat doll ay may serial number, na nagbibigay ng detalye tungkol sa kanilang mga nakaraang may-ari. Sa labas, habang naglalaro si Jude kasama si Brahms, lumapit si Joseph. Sinabi niya na hinahanap niya ang kanyang aso, na nawawala na simula ng umaga. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Liza at sinabing wala silang kaalam-alam tungkol sa aso. Narinig ito ni Joseph at nagpasya siyang umalis. Ngunit hindi bago titigan ng mabuti ang doll. Kinabukasan, tiningnan ni Liza ang serial number mula sa paa ni Brahms. Ngunit wala siyang nahanap na resulta. Para mas lalong magulo, natagpuan niya ang notepad ni Jude na puno ng mga nakababahalang larawan ni Brahms at mga usapang parang nagaganap sa pagitan nila. Ang mga larawan ay nagpapakita rin ng isang aso na pinatay ng malupit, at sina Liza at Sean na binaril habang nakatayo si Jude sa tabi nila. Nang gabing yon, nagbihis si Jude na katulad ng kanyang doll at pumunta para maghapunan. Bigla niyang hiniling na payagan si Brahms na kumain kasama nila, na may sariling plato. Gayunpaman, hindi seryosohin ng kanyang mga magulang ang kanyang hiling at sinabihan siyang kumain na lang. Pagkatapos, binanggit ni Sean na inimbitahan niya ang kanyang kapatid at pamilya nito para magkaroon ng kasama. Nang isulat ni Jude na bawal ang mga bisita ayon sa mga patakaran ni Brahms, ipinaalala ni Liza na hindi nagdidikta ng mga patakaran sa bahay ang kanyang doll. Ngunit ito ay nagpagalit kay Jude at isinulat niya na ginagalit niya si Brahms. Pagkatapos, umalis si Liza papunta sa kusina ngunit nabigla siya sa tunog ng pagbasag ng isang bagay. Mabilis siyang pumunta sa dining room, at nakita niya na nagkagulo ang mesa at mga upuan. Sinabi ni Jude na hindi niya ito ginawa, at pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kanyang silid kasama si Brahms. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan ni Sean ang mga larawan sa notepad ni Jude at tiniyak kay Liza na walang kahulugan ang mga nakakatakot na larawan. Gayunpaman, napansin ni Liza na wala na sa notepad ang mga larawan ng aso at ng kanilang mga bangkay. Nagdulot ito ng tensyon sa mag-asawa dahil magkaiba ang kanilang opinyon sa mga nangyayari. Lalo pang nainis si Liza nang sabihin ni Sean na siya ang nagpatamba ng mesa. Nagsimula na siyang maniwala na si Liza ay nababaliw na. Kinabukasan, natagpuan ni Joseph ang kanyang aso sa kagubatan, ngunit patay na ito. Samantala, napagtanto ni Liza at Sean na wala si Jude sa bahay at nagmadali silang hanapin siya. Nagpasya silang maghiwalay at hanapin siya, at napunta si Liza sa mansyon ng estate. Pagpasok niya, narinig niya ang mga yabag at mga tinig sa paligid. Narinig niya rin si Jude na tumatawa sa malayo at sinundan niya ang mga tinig. Pagkatapos, napunta siya sa isang nakakatakot na lumang silid, kung saan nakita niya si Brahms na nakaupo mag-isa. Biglang lumabas si Jude mula sa sulok, na nakasuot ng porcelain mask. Nang alisin ito ni Liza, nagsalita siya at humingi ng tawad. Pagkatapos, dumating din sina Sean at Joseph sa lumang silid para hanapin sila. Humingi rin ng tawad si Jude sa kanyang ama, at masaya ang mga magulang na nakakapagsalita na siya pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos, umalis silang apat, at tinanong ni Liza si Joseph kung ano talaga ang nangyari sa bahay na yon. Sinabi ni Joseph na may isang pamilyang dating nanirahan doon, na may isang baliw na anak. Ipinaliwanag ni Joseph na ang lalaking ito ay nabaliw at pinatay niya ang isang babae noong kabataan niya. Nang masunog ang kanyang mukha, nagsimula siyang magsuot ng maskara para itago ito. Malamang ito rin ang maskarang suot ni Jude. Ipinahayag pa ni Joseph na ang mga magulang ng lalaki ay nagpakamatay, habang siya ay naging isang serial killer. Nagtaka si Liza at tinanong ang pangalan ng lalaki, at nagulat siya nang sabihin ni Joseph na ito ay si Brahms. Sa susunod na eksena, bumisita ang kapatid ni Sean, ang asawa nito, at ang kanilang mga anak. Nagkwentuhan ng mga matatanda habang naglalaro ang mga bata sa labas. Sa kasamaang palad, ang pinakamatanda sa mga bata na si Will ay isang bully at sinimulan niyang asarin si Jude. Tinawag niya itong mental, at nagbanta na durugin ang doll.
Binalaan siya ni Jude na huwag galitin si Brahms, ngunit hindi siya nakinig. Naglaro sila ng tug of war gamit ang isang sombrero para malaman kung sino ang mas malakas. Ngunit sa gitna ng laro, tumingin si Jude kay Brahms at biglang bumitaw sa sombrero, na nagdulot kay Will na matamba at madulash. Isang matulis na piraso ng kahoy ang tumusok sa kanyang balikat, kaya dinala siya ng mga magulang sa ospital. Nang gabing yon, nagtapat si Jude kay Liza na gusto ni Brahms na manirahan sila sa mansyon magpakailanman. Naiyak niyang naalala kung paano nagbanta ang masamang doll na saktan sila kung hindi siya sasama. Gayunpaman, tiniyak ni Liza sa kanyang anak na walang makakasakit sa kanila. Pagkatapos, nag-search siya sa internet tungkol kay Brahms gamit ang reverse code nito. Sa wakas, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa madilim na kasaysayan ng doll. Natuklasan ni Liza ang nakakatakot na pagkakataon na ang lahat ng nakaraang may-ari ng doll ay namatay pagkatapos ampunin ng kanilang anak ang doll. Ang mga batang ito ay naging mga mamamatay tao, at sinabing si Brahms ang nag-utos sa kanila. Samantala sa ospital, nakipag-usap si Sean sa isang lalaking pamilyar sa lugar at nalaman ang kasaysayan ng mansyon. Nalaman din niya na ang huling may-ari ng bahay ay nabaliw, at ang lalaking ito ay si Joseph. Nag-alala, bumalik si Sean sa bahay habang napagtanto ni Liza na nawawala si Jude. Naghanap siya ngunit biglang pumasok si Joseph na may dalang shotgun. Tiniyak niya kay Liza na ligtas si Jude at sinabing narito siya ayon sa kagustuhan ni Brahms. Inamin ni Joseph na siya ang nagbalik kay Brahms matapos itong mabasag. Ipinahayag na ang doll na ito ay sinasadya nitong inaabuso ang mga mahihina, at si Jude ay isang madaling target. Pagkatapos, kumuha si Liza ng kandila at ibinuhos ang natunaw na wax sa mukha ni Joseph. Mabilis siyang tumakbo papunta sa mansyon, kung saan nakita niya si Jude na nakasuot ng doll mask at may hawak na Brahms. Hiniling niyang hawakan si Brahms, ngunit ginamit ito ni Jude para makuha ang shotgun. Sinubukan ni Liza na kausapin siya, ngunit itinutok niya ang baril sa kanya. Handang patayin siya. Biglang pumasok si Sean at binasag ang ulo ni Brahms gamit ang isang martilyo, na nagpalaya kay Jude mula sa pagkakalulong. Pagkatapos, dumating si Joseph at nabigla nang makita na nabasag ang ulo ni Brahms. Nakita nila ang isang nakakatakot na demonyong nilalang sa ilalim ng maskara. Biglang umupo si Brahms at ginamit ang kanyang kapangyarihan para sakalin si Joseph. Ang lalaki ay lumutang sa hangin at namatay sa isang pagsabog. Pagkatapos, hinawakan ni Jude si Brahms at tila nasa ilalim na naman siya ng kontrol nito. Ngunit bigla siyang bumalik at itinapon ang doll sa furry place. At ito ay nasunog hanggang maging abo. Pagkatapos ng insidente, bumalik ang pamilya sa kanilang lumang bahay sa lungsod. Nagpatuloy sila sa kanilang normal na buhay at tila masaya. Ngunit isang gabi, biglang bumangon si Jude at isinuot ang porcelain doll mask. Sinabi niya na masaya si Brahms sa kanyang bagong tahanan. Basta susundin ng pamilya ang mga patakaran.